Another fast cash loan application ang re-reviewin natin sa araw na to. And syempre, requested video nga din to ng isa sa mga nag-comment sa my YouTube channel ko. At saktong-sakto dahil may early access din ako sa may phone ko dahil hindi pala to nakikita sa ibang phone. And ito na-download ko sa my Play Store. Kaya i-check natin kung kautang-utang ba itong loan application na to, talaga bang matutulungan yung mga nangangailangan and baka ikaw din in the future. So syempre ako na muna yung mag-a-apply dito at ito nga pala ay ang Kashay Pro Fast Cash Loan Application. And may 10,000 plus downloads pa lang, transparent rate and no hidden fees. Kaya ayun na, simulan na natin. So yung nag-request niya pala ng video na to ay si Jerly Duran. Ayan, shout out sa'yo. And ito nga pala na-download ko sa may Play Store under GA Orobia Lending Corporation. And chinek ko na nga agad-agad sa may SEC. Naka-registered naman sila pero hindi ibig sabihin nun super legit na. Kaya dapat lang na silipin din natin. So disclaimer ha, hindi ko kayo inihikayat na mag-apply agad-agad. I-check nyo muna kung makakatulong ba sa inyo, pasok ba sa inyo ang loan details na ipapakita ko sa inyo mamaya. And syempre, share ko na din yung experience ko at feedback ko na din dito sa my loan application na to. And gumawa na nga ako ng account ko dito. And nangihingi din pala dito ng password for faster login kung gusto nyo or ako muna pala, hindi na ako dito naglagay ng password. Dahil choice din naman natin kung okay ba or mamaya na natin ilagay. So for first time user, 2,000 up to 30,000 pesos nga yung ating pwedeng ma-loan dito. 180 days to pay. So, apply now na nga ako at ito yung mga sasagutan. Ayan, marital status, education level, industry type, years of employment, monthly income, email. At naghahanap din pala, pero optional lang naman, yung Messenger or Viber, backup phone number, and Facebook number. Facebook number? So, yon, company name, detailed address for company, pati detailed address ng company na pinagtatrabahuhan natin, and company phone number. So, ito optional lang naman yung company phone number. At sa may emergency contact naman, 3 ang hinahanap nila dito. At sa mga ID card, ito naman yung mga pamimilian ko, UMID, driver license, SSS, TIN or TIN, passport, PhilHealth, PhilSys, at PRC. So, after ko nga picturean itong aking ID is, meron din ditong official verification. At dito na nga ako maglalagay ng aking last name, first name, gender, birthday, ID number. At ayun na pala, dito na tayo sa may pinaka-last part kung saan i-disburse yung ating loan. So, e-wallet at bank card. Kaso lang, nag-automatic yung sa may GCash dito dahil kung ano yung pinang-sign up ko, yun na din yung inilagay nila dito, automatic. So, ayun, sige, go na ako dito. And next, eto naman yung mga type. Kung ayaw nyo ng GCash, merong GrabPay, PayMaya, at Peso. So, ayun. At claim your cash now na agad. OMG. So, yung nakalagay dito is, so wala pa ditong naka-indicate na kung magkano talaga yung credit limit na ibinigay sa akin. So, yung nakalagay dito, kung mapapansin nyo, loan term 150 days, yung interest 0.5%. At yung repayment amount naman, nagre-range sa 2,010 to 30,150. Ito yung nakakatakot ding i-click yung submit button dahil hindi ko alam kung magkano talaga yung offer sa akin. Baka magulat ako. Ewan ko. So, ito yung mga kinatatakutan ko din na submit button eh. Walang nakalagay na walang naka-indicate kung magkano talaga. Pero sige, since ayan, pinapa-review nyo, sige, go ko na to. Pero dito muna pala ako sa loan of agreement. Siyempre, wait lang, kinakabahan kasi talaga ako. Sa may loan of agreement, hoping sana nandito yung mga nakalagay na loan details. Pero, yung nakalagay lang is OMG. So, walang mga naka-indicate. Mga naka-blanco lang yung nakalagay dito. Ayan, yung full name naka-blank lang, government ID, mobile number. So, wala ditong mga nakalagay. Interest fee, blanco, service fee, blank lang. Yung loan term shall be for a period of, wala ding nakalagay. And wala na, yun lang yung nakita ko. Wala ditong mga nakalagay kung magkano yung loan, magkano yung interest, kailan babayaran, magkano yung late payment fee, wala. OMG naman. Okay, sige. So, dito nung kinlik ko yung submit, eto na yung lumabas. Appointment ordering plan. So, come join the scheduled order plan now. After booking, you can get another loan without reapplying. So, after nyan, ayan, under review na, OMG. Ano kaya ang magiging resulta na to? So, 19 seconds, meron dito nakalagay na
1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Okay. So, ayan, up to 5,000 pala yung aantayin ko dito. Magkano yung i-offer sa akin. At oo nga pala. So, kung nakikita nyo, meron akong isa pang Galaxy A17 na Samsung. So, yung shinare ko nung nakaraan is silver. So, ito naman yung medyo dark and pa-box type siya. O, di ba? And meron pa ditong pa-finger print sa may gilid. Sobrang mura lang na to sa my Shopee. Meron din sa Lazada at pwede nyo tong mabili ng installment. At minsan, meron nga tong 0% interest. And ganyan yung pinaka-charging port niya. O, diba? Napakaganda na tong cellphone na to, guys. Samsung Galaxy A17. At ayan na nga, wala nang lumabas dito. Nag-under review na talaga. At chinek ko nga dito kung ano pa yung iba ko makikita. Kasi gusto kong pindot ng pindot pagka habang under review ako. So, ito na nga. May nakita ako dito sa may historical orders na yung loan amount pala ay, ayan, inofferan ako ng 1,000 pesos. Buti na lang, 1,000 pesos pa lang. So, under review. Pero guys, nabago yung pangalan niya, naging Kashayap. Bakit naman ganon? Kashay Pro siya ngayon. Pero nagpalit siya ng pangalan. So, dati siyang Kashaya. At 1,000 pesos nga yung nakalagay dito. Siyempre, dito naman, ayoko na 1,000 lang yung makikita ko. Gusto ko makita iba pang details. Buti na lang meron ditong ikiklik pa sa may itaas at lumabas na nga yung pinaka breakdown ng loan ko. So, yung 1,000 pesos ang loan term pala ay 7 days lang to. At yung mare-receive ko na lang 600 pesos at yung interest ay 400. So ito, may makakaltas guys, hindi natin siya buong matatanggap. Kaltas agad yung interest niya. At yun lang, short term siya, 7 days lang. And after ko nga mag-antay ng mga ilang minuto pa, may nakalagay na dito na the platform's limit has been exhausted. OMG. And nakalagay, kindly attempt again after 7 days. The following products have passed the preliminary review. Download the app to receive funds. Ay, naka-download naman na. So, ayun nga. May kindly attempt. So, supposedly is rejected tayo dito. Pero meron siya ditong mga in-offer na iba pang loan application. So, ayan. Merong CK Loan Market, may FT Lending, may Mocha Mocha. So, ayun. Yun yung mga in-offer pa niya na ibang loan application. Pero, so, ayan, kinlik ko siya ng kinlik and lumabas na nga ng tuluyan. Application declined. So, rejected ako dito. Pero, ayun na nga, napakita naman sa atin kung ano yung pinaka-loan details. Yun nga lang, after nating masubmit yung pinaka-loan natin. So, buti na nga lang is na-declined ako. At balikan natin yung sabi ni Jerlyn Duran. Sabi niya is, Ma'am, sa Kashay Lending po, malaki na po ang due date ko. Lahat ng tawag at harassment. Ayan, binlock na daw niya. At hindi po tugma ang details nila sa may loan po. Pagka napindot mo yung detail, nasa 1,000 lang. Pero darating sa'yo 4,000 mahigit. Tapos, ang babayaran is 7,900. Tapos, ang due po nila is 400 per day. Napakalaki naman ito. So, ayan, wala naman tayo dito talagang makikita na loan details bago tayo mag-submit. Kaya, isang red flag na yan, guys. Kung ako sa inyo, wag na wag kayong magsasubmit. Hanggat hindi nyo talaga alam kung magkano ba yung makakaltas at kung magkano talaga yung pinaka-eksaktong maloloan natin. So, pagka wala silang pinakitang ganyan, na pinaka-direct nilang pinakita, ito lang yung loan amount, so wag tayong mag-accept agad. So, isang red flag na yan. And syempre, basahin natin yung mga nasa may ratings and reviews sa application nila. So, dito is, chinek ko, wala pang nakalagay na ratings and reviews. Puro downloads pa lang and 10,000 plus downloads. Yun nga lang, isa pang red flag is may lumabas na isa pang pangalan ng loan application which is yung Kashaya. Na nung sinesearch ko na nga is, ayan, hindi na siya lumalabas sa my Play Store. So, ayan, wala na ako dito makitang Kashaya sa may Play Store. And sinearch ko din yung Kashaya. Hindi din siya registered sa my SEC. So, walang lumalabas na record ng Kashay Lending Corporation. At dito naman sa may Kashay Pro, naka-registered naman siya sa may SEC. So,
Ayan, kayo na mag-decide guys kung ipagpapatuloy nyo pa yung paglo-loan dito or hindi. Pero kung ako sa inyo, itry nyo tong Samsung Galaxy A17 dahil eto yung gamit ko, dalawa na nga yung binili ko. O di ba, isang silver and isang black. Dahil eto yung gamit ko nga, sobrang ganda. Ayan o, ang nipis lang. So kung ako sa inyo guys, mag-isip-isip kayo kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan dito or hindi. So feedback ko dito, ang laki ng makakaltas, kaya kung yung loan application na gusto nyo buo is masakit sa bulsa to dahil hindi siya buo matatanggap at isa pa 7 days lang siya. So ayan lang guys, kung meron pa kayong gustong ipa-review, comment down below kung ano yung pangalan ng loan application na yan at re-reviewin ko yan para sa inyo. So disclaimer guys ha, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply ng loan sa mga ina-upload ko or mga inire-review ko. So meron kayo 100% decision kung i-accept nyo ba yung mga in-applyan nyo na yan or hindi. Basta mahalaga, nakita nyo na yung loan details at kung ano yung i-expect nyo dyan. So, kayo na mag-decide guys, basta always be a responsible borrower. Pag hindi kayang bayaran on time or sa due date is, wag na lang po muna i-accept. So ayan lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!